May mga lalaking kahit matagal nang hindi nagpaparamdam, kahit wala na sa chat, wala na sa tabi, pero buhay pa rin sa isip ng babae. Hindi dahil gwapo, hindi dahil may pera, hindi dahil palaging nandyan, kundi dahil may iniwan silang bakas sa katahimikan. May lalaking kapag naalala, walang galit, walang sama ng loob, kundi isang tanong na paulit-ulit bumubulong sa puso ng babae. Bakit parang iba siya? Bakit hindi ko siya makalimutan? At dito nagsisimula ang sikreto. Maraming lalaki ang nasasaktan sa iisang tanong, bakit parang mabilis niya akong nakalimutan? Bakit ako yung nagmahal pero ako yung nawala? Ginawa mo naman ang lahat. Nagbigay ka ng oras. Nagpakumbaba ka. Minsan halos binura mo na ang sarili mo para lang manatili siya. Pero sa huli, ikaw ang naiwan. At mas masakit pa sa pagkawala, ang malaman na hindi ka man lang niya na-miss. Habang ikaw gabi-gabi siyang iniisip, siya payapang natutulog. Dito nasisira ang loob ng maraming lalaki. Dito nababasag ang dignidad. Dito nagsisimula ang paghahabol. Ang totoo, ang problema ay hindi kung gaano ka nagmahal. Ang problema ay kung saan ka kumapit. Kumapit ka sa pag-asa na babalik siya. Ideya na kapag mas nagbigay ka, mas mamahalin ka. Takot na kapag tumigil ka, mawawala ka na sa kanya. At habang mas mahigpit ang kapit mo, mas mabilis siyang nadulas palayo. Dahil ang isip ng tao, lalo na ang isip ng babae, hindi naakit sa palaging nandyan. Mas naakit ito sa presensyang may lalim, hindi sa ingay. Sabi ng mga Stoic, hindi mo kontrolado kung sino ang mananatili, pero kontrolado mo kung sino ka habang sila'y nandyan. Ang lalaking hindi nawawala sa isip ng babae ay hindi yung pilit nagpapaalala ng sarili. Siya yung may sariling mundo, may sariling katahimikan, may sariling direksyon. Hindi siya umiikot sa babae. Ang babae ang kusang napapasilip sa mundo niya, at kapag nawala siya, hindi siya nawawala bilang alaala. Mapapansin mo ito sa maliliit na bagay. Ang lalaking hindi madaling makalimutan ay hindi nagmamadaling sumagot, pero kapag nagsalita may laman, hindi palaging nagpapaliwanag. Pero malinaw ang intensyon, hindi takot sa katahimikan dahil buo siya kahit walang kausap. Kapag magkasama kayo, hindi niya pinupuno ang oras ng ingay. Pinupuno niya ito ng presensya. At kapag nagpaalam siya, walang drama, walang pagsusumamo, may dignidad, may kapanatagan, at doon nagsisimula ang paghabol. Hindi sa paa, kundi sa isip. Ngunit mag-ingat, maraming lalaki ang nagkakamali dito. Iniisip nila, kailangan ko lang maging malamig. Kailangan ko lang dedmahin. Hindi iyon ang tinuturo ng Stoicism. Ang pagiging hindi malilimutan ay hindi pagiging manhid. Ito ay pagiging buo. Kapag ginamit mo ito para manipulahin, mawawala ang tunay na lakas. Dahil mararamdaman ng babae kung ikaw ay tahimik dahil buo ka o tahimik dahil umaarte ka lang. At ang umaarte, madaling makalimutan. Kapag natutunan mong hindi kumapit, may kakaibang nangyayari. Hindi ka na natatakot kung maalala ka niya o hindi. Hindi ka na nagbibilang ng araw ng chat ng reaksyon. At sa mismong sandaling iyon, kapag wala ka ng hinahabol, doon ka nagiging alaala. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil ikaw ay naging totoo sa sarili. Ang lalaking buo ay hindi humihingi ng puwang sa isip ng babae. Kusang binibigay iyon. May mga alaala na hindi malakas, pero hindi rin kailanman nawawala. Hindi sila sumisigaw sa isip ng babae. Hindi sila nanunumbat. Hindi sila humihingi ng pansin. Tahimik lang silang naroon. Parang aninong minsan mong nasilayan at kahit ilang ulit mong talikuran, bumabalik sa paningin mo kapag hindi mo inaasahan. Ganyan ang lalaking hindi madaling makalimutan. Maraming lalaki ang gustong maalala, pero masyado silang abala sa pagpaparamdam. Kapag hindi sinagot, magchat-chat ulit. Kapag malamig, magpapaliwanag. Kapag nagduda, magmamakaawa. At sa bawat pilit na galaw, unti-unting nabubura ang dating presensya. Dahil ang isip ng babae ay hindi napupuno ng sobrang atensyon, ito ay napapagod. At kapag napagod, hindi galitang naiwan, kundi kawalan. Ang pinanggagalingan nito ay takot. Takot na mapalitan, hindi maging sapat, makalimutan. Kaya ang lalaki, imbes na tumindig, ay yumuyuko. Imbes na maging buo, nagiging salamin. Binabago ang sarili para magustuhan. Pero may masakit na katotohanan. Hindi mo kayang maging alaala kung wala kang sariling anyo. Ang babaeng nag-iisip ay hindi kumakapit sa lalaking nabubura ang sarili. Sabi ng Stoicism, ang tunay na lakas ay hindi nasa pananatili, kundi sa kakayahang umalis ng payapa. Ang lalaking hindi mawala sa isip ng babae
ay marunong tumayo sa hangganan. May malinaw siyang halaga, may malinaw siyang prinsipyo, at kapag nalabag yon, hindi siya sumisigaw. Umaalis siya ng tahimik. At ang katahimikang iyon, ang nagsisimulang gumulo sa isip ng babae. Makikita mo ito sa mga sandaling hindi inaasahan. Kapag hindi siya pinili, hindi siya nagmamakaawa, hindi rin siya nagyayabang. Sasabihin lang ng kilos niya, "Nirerespeto kita, pero mas nirerespeto ko ang sarili ko." Hindi siya biglang nawawala para manghila. Hindi rin siya nananatili para masaktan. May balanse. At sa balanse na yon, nabubuo ang isang tanong sa isip ng babae. Paano kung mali ang pinakawalan ko? Ngunit muli, mag-ingat. Ang layunin nito ay hindi para paglaruan ang damdamin. Hindi ito taktika. Hindi ito eksena. Kapag ginawa mo ito para lang mang-trigger, mauubos ka. Dahil ang lalaking tunay na hindi malilimutan ay hindi naghahangad na mamiss. Kontento siya kahit walang alaala. At sa hindi niya paghahangad, doon siya nagiging makapangyarihan. Kapag natutunan mong maging buo sa katahimikan, may kakaibang katahimikan ding bumabalik sa'yo. Hindi ka na nag-aabang ng mensahe. Hindi ka na nagbibilang ng araw. Hindi ka na naghihintay ng pagpili. At sa kalayaang iyon, ang babae, kung may lalim siyang mag-isip, ay magsisimulang magtanong. Hindi ka na nandoon, pero nasa isip ka pa rin. Hindi dahil iniwan mo siya, kundi dahil iniwan mo ang marka ng isang lalaking may sarili. Kung may natutunan ka sa video na ito, comment ka sa baba ng may hangganan. Bilang paalala na ang tunay na lakas ay marunong umatras ng may dignidad, at kung naranasan mo nang ikaw ang hindi makalimutan, o ikaw ang mabilis na kalimot dahil masyadong naghabol, comment mo rin ang natuto ako. Tahimik lang ang daan ng stoic, pero ang mga yapak nito, matagal bago mabura.